Yun. Okay, ulitin ko lang muna. Sino po yung first time po akong nakita? Pwede pong itaas ang kamay. Okay, now, before pa mag-start, gusto ko munang pasalamatan. Siyempre, lalo mo yung mga applies nyo. Si apply, please punta natin Marco Malyari. Dahil isa po sila sa mga leaders ng InGlobal na hindi ko po matatanggihan. Actually po, kararating ko lang po galing Davao. Pagdating ko po ng airport, punta ng Condo, ligo, nandito na po ako ngayon. Sabi ko nga, sobrang lakas po sa akin mga apply nyo. Nagparemove po ako ng flight para lang po makarating dito. Anyway, simulan na lang po natin. Hindi ko na po mapatagalin. I'm sure, marami po ba kayo natutunan? Yes! Na-inspire po ba kayo sa mga nag-share? Yes! Now, ako naman po, ang topic ko, simple lang. Ito po yung mga topic na magbubukas ng isip nyo. Now, may mga tanong lang po ako sa inyo. Number one, napapanood nyo po ba yung picture ni Adam and Eve? Yes. Di ba meron po silang pusod? Yes. Di ba mali po yun? According sa story, kumuha ng isang lupa, ginawa. Sino na una? Adan. Habang natutulog si Adan, kinuha yung isang rib niya, ginawa. Eva. Meron ba doon pinanganak at pinupon pusod? No. Bakit lahat ng drawing may pusod? Now, nandito po ako sa harapan nyo, hindi po para sagutin yon. Gusto ko lang pong guluhin utak nyo. Para mamaya, pag uwi nyo sa bahay, ano, ba't may pusod yun? Now, okay guys, now, ang gusto ko lang pong itanong sa inyo, number one, marami tayo sa mundong to, na minsan hindi po natin naiintindihan, maraming nangyayari, maraming paniniwala na pinasa sa atin. Now, may mga tanong lang po ako sa inyo na gusto ko pong sagutin nyo ako. Number one, what if meron po ang factory ng microphone? Isang factory ng microphone, na yung microphone, di ba ang factory may raw materials? After i-process, nagiging finished product. What if yung factory ko, 50% nun maganda yung quality at 50% dun pangit ang quality? Tanong, maganda po ba siyang factory o pangit? Pangit. Maganda o pangit? Pangit. Now, what if meron pong isang factory, okay, tatawagin mong school. Ang raw materials ng school, student. Ang finished product, graduate. 80% po ba sa gumagraduate, maganda buhay? 50% po ba sa gumagraduate, maganda buhay? 30% po ba sa gumagraduate, maganda buhay? Anong klaseng factory siya? Bakit yung 50% sa microphone ang magandang quality at pangit ang quality? Ang sagot nyo, pangit. Pataas tono nyo. Bakit nung dito ang sagot nyo, pangit? Bakit pababa? Bakit parang may pumipigil sa'yo na hindi mo magawang sabihin yung reality na nangyayari? Now, another question. Nung nag-aaral tayo, pinopromote ba dito ang creativity? Magdodrawing po ako ng puno, kukulayan ko po ito ng red, kukulayan ko po itong black, makakatanggap ako ng dalawang, kasalanan ko po ba kung yung picture ko hindi pa nakakapunta sa Japan at sa Japan merong dahon na red ang kulay at black ang katawan? What gives them the right na lagyan nila ako ng X kung masyadong maliit lang yung mundong ginagalawan nila? What if gulayan ko to lahat ng color white? Makakatanggap ako ng isang malaking X kasi ang kulay nito is green, ang kulay nito brown. Sa ibang bansa pag nagkakaroon ng snow, di ba nagiging puti lahat yung puno? Now, what I'm trying to say is, guys, have just an open mind. May mga tanong lang po ako sa inyo. Nung nag-aaral tayo, ilan ang average na oras nung nag-aaral tayo? 8 hours. Are we obliged to wear ID? Yes. Are we obliged to wear uniform? Yes. Are we obliged to follow our teacher na kahit mali sila, kailangan silang sundin? Yes. Nung nagtatrabaho ka na, ilan ang average na oras ng pag-work? 8.
Are we obliged to wear ID? Yes. Are we obliged to wear uniform? Yes. Are we obliged to follow our boss na kahit mali sila, kaya sila sundin? Yes. No, bakit lahat na nangyayari sa loob ng school, yun din ang nangyayari sa labas ng trabaho? Are we really sure na ginawa to para gumawa ng successful na tao? Or ginawa to para mag-create ng sobrang daming? Guys, more than 80 to 90% ng gumagraduate, ang goal magkaroon ng trabaho. Hindi ang goal, gumanda ang buhay or yumaman. Now, ano ang point ko guys? Don't ever limit yourself ng pag-aaral nasa loob lang ng school. Pwede kang matuto kahit kanino. Ang school mo dapat ang earth. Pwede kang matuto sa mahirap na mga bagay na hindi mo dapat gawin. Pwede kang matuto sa mayaman na mga bagay na dapat mong gawin. Pwede kang matuto sa bata na lagi lang masaya. Now, ano ang point ko? Lahat pwede kang matuto kahit saan. Now, may tatanong lang po ako sa inyo. Gusto niyo po bang yumaman? Yes. Hindi po akong binigay sa sagot niyo. Gusto niyo po ba talagang yumaman? Yes. Now, may mga kailangan lang po kayong gawin at napakasimple lang po ng kailangan nyo gawin. Hindi po totoo na if you want to change your life, if you want to become rich, kailangan sobrang lala at drama ang dinadaanan mo. Nasanay ka lang dyan kasi malamang inabutan mo yung panahon ni Nora Honor, Vilma Santos, ni Hulk Hogan, kailangan pa mabugbog bago lang gumanti. Kaya naman pala niyang gumanti, nagpabugbog pa siya. Kaya dumadating tayo sa thinking na maraming nagtatanong sa akin, Joseph, ano ang pinaka-downest moment mo sa buhay? Sabi ko, wala. Ano yung pinaka-point na gusto mo na mag-quit sa pag-network mo? Sabi ko, wala. Kasi hindi ka nahirapan. Sabi ko, hindi ka mahirapan the moment masaya ka sa ginagawa mo. At sa mundong to, walang trabaho ng tamad. Hindi mo pwedeng sabihin ng kulubing tamad. Bakit? Magpalit kayo ng pesto. Ikaw kaya maging kulubing kung madali. Araw-araw nasa kalsada ka, naiinitan ka, wala kang pang fixed na salary, wala kang SSS, GSIS, PhilHealth. Tapos may skills din po ang pulubi. Anong skills sila? Ang galing nila mag-shift ng mukha. Masaya yan, paglapit sa'yo biglang naging malungkot. Tama? Skills ang tawag doon. May uniform din sila. Ang uniform nila, punit-punit na damit. Ang sugarol, hindi po yung trabaho ng tamad. Kasi kung ikaw hindi ka mahilig magsugal, pabalasahin ka ng baraha hanggang 2 oras, 3 oras, mapapagod ka. But if you love what you're doing, hindi ka mapapagod. Now, may gusto lang pong i-clarify kasi you can never change your life kung hindi ito malinis. Number 1 na pinakailangan nyo lang pong gawin. Start sa letter F. It's forgiveness. Kailangan nyo, sino ang pinakamahirap patawarin? Sino po? Sino? Kaaway. Ang pinakamahirap pong patawarin sa sarili mo. Sa dami po ng ginawa natin sa buhay natin, your past will never define who you are. Lahat ng tao nagbabago. Ang atoms natin every 7 years, lahat po sila nagbabago. Ibig sabihin, almost every 7 years, you are a new person. Yung past nyo, hayaan nyo, it's done. Hindi na, huwag mo nang isipin kasi parang ganito eh. Gusto nyo, may isang kwento. May isang napakagaling na speaker. After cracking a joke, lahat ng tao nagtawanan na sobrang sakit sa tiyan. No, after magtawanan ng tao, yung speaker, nag-joke ulit. Kung ano yung joke niya nung una, yun din yung joke niya nung pangalawa. In short, inulit niya lang yung joke. Anong reaction ng crowd? May ibang pumalakpak, tumawa pa, pero may ibang hindi na natawa. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, inulit-ulit ng speaker. Iisang joke, 5 beses kinuwento. Anong reaction ng crowd pang-5? Wala na pong nag-react. Sabi nung, ba't niya inulit-ulit yung kwento? Nung wala na pong nagre-react, alam sabi ng speaker, congratulations guys, you learned the greatest lesson in your life right now. Sabi, anong lesson doon? Sabi ng speaker, how come hindi nyo magawang pagtawanan ng paulit-ulit ang iisang joke? But how come in real life, nagagawa mong iyakan ng paulit-ulit ang iisang problema? Minsan, taon na, iniiyakan mo pa hanggang ngayon. Now, ano ang point ko, guys? Forgive yourself. Kung may nagawa ka man na hindi gusto, hayaan mo na yun, tapos na yun. Move on. Sabi nga nila, problema ng karamihan tao, dikit sa kasabihan nung panahon namin. Ang point ko, hindi ka pa naman patay. Bakit masyado ka nang na-attach nung panahon namin? Ayaw mo mag-move on? Diba? That's the first, forgiveness. Second na kailangan nyo gawin. Ask and
and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open. Anything na hingiin nyo, ibibigay. Pag sinabi mong mahirap yumaman, mahirap talaga. Pag sinabi mong madaling yumaman, madaling talagang yumaman. Starting right now, wag mong sasabihin yung mga bagay na ayaw mong mangyari sa'yo. Ang sabihin mo yung mga bagay na gusto mong mangyari sa'yo kasi it's very clear. Ibibigay po sa inyo kahit anong gusto nyo. Third, kailangan nyo maging aligned to. Sit, ano yan? Sound, emotion, action, thoughts. Ang sound, yung sinasabi mo. Emotion, nararamdaman mo. Action, ginagawa mo. Thoughts, iniisip mo. Maraming ibang distributor. Upline, grabe, power. Gusto kong yumaman. Pero wala naman siyang action. Di walang invite pag pumunta ng office. Anong ibig sabihin nun? Disaligned ka. May ibang tao, gustong yumaman. Upline, grabe, gusto kong yumaman. Kaya lang, para ang hirap. Guess what? Hindi. Imagine mo isang banda, yung vocalist ibang kinakanta, yung gitara iba tinutugtog, yung nagpapiano iba. Anong tawag doon? Music pa ba or noise? Listen with this. Kung gusto mong yumaman, dapat ang lumalabas lahat sa bibig mo gusto mong yumaman. Ang nararamdaman mo, ramdam na ramdam mong mayaman ka. Ang ginagawa mo, yung lahat ng tungkol sa pagyaman. May mga ibang tao gustong yumaman, pero reklamo ng reklamo. May ibang tao gustong yumaman, nagkakaroon naman, nararamdaman nila, pero nasa utak nila, yayaman ba talaga ako? And guess what? Hindi po siya ibibigay sa inyo. Kailangan maging binabasa nyo tungkol sa pagyaman, ang pinag-aaralan nyo tungkol sa pagyaman, ang mga kasama nyo tungkol din sa pagyaman ang pinag-usapan. Magiging napakadali ang pagyaman mo. It will be very hard for you to go up kung hindi mo gusto. Para ako may advice ako sa inyo. Kung gusto nyo yumaman, you need to change set of your friends. Ulitin ko, kung gusto nyo yumaman, anong kailangan nyo gawin? Baguhin nyo ang mga kaibigan nyo. Kasi kung hindi nyo sila babaguhin, gusto mong yumaman, ang kaibigan mo negative, paano ka mabubuss? Grabe, gusto ko magkakotse, yung kaibigan mo, loko-loko ka, ang sarap-sarap mag-commute, namimili ka na lang ng jeep, o di ba? Ano ka mabumotivate nun? Di ba mas masarap yung kasama, gusto ko magkakotse, ako din gusto ko rin ng kotse, yun yun. Parang downline din, kung ang downline mo nagpapabagal sa'yo, move on, maghanap ka ng ibang downline na pwedeng mas mabilis pang kasama. Kasi mas masarap kasama yung downline, upline, 5 na direct ko, ikaw wala pa. Di ba kaysa yung tinitext mo, minomotivate mo, hindi na nga nagpapakita, minomotivate mo pa rin. Kaya minsan may mga ganun na upline na motivate sa isang downline, kasi yun lang ang downline niya. Kaya damihan mong downline mo para meron mong pinagpipilian kung sino yung gusto mong tutukan, kung sino yung mabilis, sino yung mas masarap kasama. Kasi tandaan mo, hindi mo mababago lahat ng tao. Ang pinaka pwede mong baguhin sa sarili mo. Being an upline, you can only show the way para sa kanila, pero hindi pa rin ikaw ang gagawa nun, sila pa rin. At ang hirap ng downline na binabantayan mo. Lastly, ginagawa po ba natin ito? Ano, ginagawa po ba natin ito? Yes! Imagine mo, may isang bata nasa harapan nyo. Itong batang to, binigyan ng candy. Bata, candy. Sabi ng bata, candy, 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 candy. Masarap po ba ulit bigyan yung bata? Yes! Second scenario, bata, candy. Sabi ng bata, ayaw ko niyan. Gusto ko chocolate, chocolate, chocolate. Masarap po ba bigyan? Yes! What if ikaw yung batang yon? Binigyan ka na ng 2 mata para ma-appreciate mo yung mundo. Binigyan ka ng araw na hindi ka sinisingal sa liwanag na binibigay niya. Binigyan ka ng pakalaking swimming pool na pwede mong tawaging dagat. Binigyan ka ng 2 paa, 2 kamay para ma-enjoy mong mundo. Kailan ka man ang ba nagpasalamat? Or mas madalas mong banggitin, Lord, ba't hanggang ngayon ang downline ko isa lang? Lord, ba't hanggang ngayon ang cellphone ko iPhone 4 lang? Sila naka-iPhone 6 na. Ang ano ang point ko, guys? Kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon, madali ang pasalamatan. Ang ibang problema sa pag-network, Lord, grabe nung nag-networking ako, ang hirap-hirap na ng buhay ko, lakad ako ng lakad, ang layo-layo na ng nilalakad ko. Pwede mo naman sabihin, Lord, thank you. Dahil sa effortless na, pag-jogging ako, wala talaga akong magawa. Lord, ang hirap-hirap. Nung nag-networking ako, halos wala na po akong makain. Grabe, ganito ba talaga? Or pwede mo sabihin, Lord, thank you dahil sa'yo effortless na kapag-diet ako. Wala na
sa'yo yun, magugulat ka. Gagana po sa inyo yung tinatawag na law of least effort. Anything na sabihin mo ibabagsak sa inyo at hindi po siya magiging mabagal, magiging sobra po siyang bilis. Okay, starting tonight, or anong oras ba? Gabi na, starting tonight, kailan nyo lang gawin, ayusin nyo sarili nyo. Now, before ako matapos, gusto ko lang po i-share sa inyo, doing in global for more than 9 years. So, yung pong sa blessing na binigay sa akin, sobra-sobra pong dami. I have 7 cars na hindi ko lang po isa-isa yung masasakyan. Every year, minimum 5 countries pinupuntahan ko. Nakapunta na po sa iba't ibang part ng Asia, sa Europe, sa US, lahat po nagawa ko na. Now, para po sa akin, isa na lang tip ko sa inyo. Gusto niyo po ba talagang yumaman? Yes! Sino po yung gustong yumaman? Pwede pong itaas ang kamay? Now, gusto ko po, kaya niyo po ba mag-concentrate lahat? Yes! Kaya niyo po ako lang ang tititigan niyo? Yes! At susundan niyo po lahat ng sasabihin ko? Yes! Imagine niyo po, meron pa akong Indian mango na nasa harapan ngayon. Babalatan ko lang po yung Indian mango na yun. Kukunin ko po yung isang pisngi. Hawak ko na po yung Indian mango na nag-yellow-yellow na nag-green-green. Kukuha lang po ang isang kutsara ng bagoong. Ilalagay ko po ngayon doon sa Indian mango. Yung Indian mango na nag-green-green, meron po sa ibabaw niya na bagoong na nagba-brown-brown na nag-oil-oil. Kakainin ko lang po Naramdaman niyo po ba yung asim? Yes! Yung bagoong po ba hanggang ngayon bumababa paliko? Ang tanong, meron po ba akong Indian mango at bagoong na hawak? Bakit niyo naramdaman? Bakit? Alam niyo kung bakit niyo naramdaman? Kasi sa mundong to, hindi mo kailangan physically nandyan para mo maramdaman. Kung alam mo sa sarili mong yayaman ka, dapat ngayon palang ramdam na ramdam mo na sa sarili mo. Dapat ngayon palang alam mo sa sarili mo na pagbaba mo dito sa building na to, nandyan na nag-aantay yung coaching gustong-gusto mo. At dapat kitang-kita mo na rin sa sarili mo na after i-drive mo yung kotse, pauwi ka na doon mismo sa bahay na gusto mo, yung pamilya mo sobra-sobrang natutuwa sa'yo dahil sa buhay na pinibigay mo ngayon. Now, for me guys, don't ever limit yourself. Ang dami niyong pwedeng gawin. Tayo lang the only species sa mundong to na masyado mong nililimitan ang sarili mo. Huwag mo nang pangarapin na inulong ka na ng ilang years sa loob ng classroom. Ikukulong ka pa ba ng 40 years sa loob ng cubicle ng trabaho mo? Then after nun, ikukulong ka sa maliit na nicho. Yun ba ang buhay na gusto mo? Now guys, may tanong lang po ako sa inyo. If your life will be a movie, at ang pinaka-last part ngayon, papanoorin mo ba ang buhay mo pag ginawang pelikula simula nung pinanganak ka at ito ang pinaka-ending, papanoorin mo ba? Imaginin mo yun, pelikula mo na, hindi mo magawang pagtsagaan, panoorin. Na-imagine mo gaano yung buhay mo. Kaya for me, starting tonight, baguhin yung script ng buhay mo. Magsulat ka kung anong gusto mo. Huwag mong isipin yung limit. Huwag mong hayaan yung limitation ng ibang tao maging limitation mo. Kaya meron kang fingerprint. It is a reminder that you have your own journey. You have your own story. Huwag mong gagayahin ng ibang tao kasi may sarili kang talent, may sarili kang skills, may sarili kang galing. Bakit merong buhok? It is a reminder na hindi mo yung makakontrol. Ganon din sa buhay, may mga taong sadya kang sasaktan, may taong dadaan lang, may taong magsusupport sa'yo. That is life. Now, ano ang point ko guys? Para pong wave. Ang wave, pag may dumadaan wave sa'yo, dalawa pwede mong gawin. Pwede kang magreklamo, wave, tumigil ka, huwag kang diretso, or pwede mong kumuha ka ng surfing board at mag-surf ka sa ibabaw ng wave. Parang problema. Pwede kang ma-inspire, pwede kang umiyak. The choice is always yours. Now, for me, kung nasa hospital po kayo, at merong tunog kayong maririnig, anong tunog gusto nyo? Tunog number 1. Number 1. Number 2. Anong gusto mong tunog? Number 1, number 2. Then, pag meron kang nangyayari sa buhay mo at nagkakaroon ka ng up and down, up and down, up and down, be happy. It only means that you're still alive. Yes! Guys, hindi magiging masarap or maganda ang pelikula na Fernando Poe Jr. kung walang Paquito Diaz. Imagine mong Batman walang Joker.
hindi magiging masarap yung success mo kung wala ka rin pinagdaanan. Now, for me, siguro last na lang po na i-wish ko sa inyo. Kung meron na po ang gusto mangyari sa inyo, isa lang po. Gusto ko po, next year, ikaw na po ang may hawak ng mic na to at ikaw na po ang nagkukwento ng success stories mo. Again, this is Joseph Lim. Good morning.